Kumapit sa Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 11, verses 29 to 32, and I read it for you. When the crowds were increasing, he began to say, "This generation is an evil generation. It asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. For just as Jonah became a sign to the people of Nineveh, so the Son of Man will be to this generation. The Queen of the South will rise at the judgment with the people of this generation and condemn them, because she came from the ends of the earth to listen to the wisdom of Solomon, and see, something greater than Solomon is here. The people of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, because they repented at the proclamation of Jonah. And see, something greater than Jonah is here." Kapag desperado na ang sitwasyon, kanino ka nananatili? Kanino ka naniniwala? Kanino ka kumakapit? Ikaw ba'y kumakapit sa masama? Kumakapit sa patalim? Ito na lamang ang aking gagawin, easy money, mas madali kung ito ang pupuntahan kong tao kahit na mali. Sa mga panahon na ika'y desperado na, isa po ang panawagan palagi at paalala, manatiling nakakapit sa Panginoon. Ang taong nakakapit sa Panginoon ay may matibay na pananampalataya na kahit na anong mangyari, kahit mabigat ang pasan-pasan, kahit mataas ang alon na kanyang sasagupain, kasama niya ang Diyos na lalaban sa hamon ng kanyang buhay. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, "This generation is an evil generation. It asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah." Huwag ka nang maghanap ng kung anong palatandaan o tanda. Magtungo ka kaagad kay Jesus, sapagkat si Jesus ang dakilang tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos, ang mukha ng awa ng Ama na nagpunta dito sa lupa upang ipakilala sa atin ang isang amang mapag-aruga, isang amang hindi nangiiwan, isang amang kasama natin palagi. Kaya isang hamon po sa atin na ugaliin na kapag desperado at hindi na natin kontrolado ang nangyayari sa ating buhay, huwag maniwala sa sabi-sabi o huwag maniwala sa mga madalian, under the table o mga bagay na ikapapahamak mo. Maniwala ka lamang kay Jesus, sapagkat si Jesus lamang ang may tunay na kapangyarihan para isalba tayong lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa iyo lamang ako kakapit, higit lalo sa mga panahon na sinusubok ang aking buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page, o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.